Ito na, hinintay ng lahat. VP Sara gumalaw na. 2028 PBBM cheese na paluha sa pangyayari, PBBM umamin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pahayag ni VP Sara after itong result ng midterm election. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Makana. Siyempre, supportahan natin yan. The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Tinatanggap niya, although hindi yung expected na maraming mananalong Duterte 12. Kaya lang, sabi niya, tanggap niya. Ang resulta, ito. Ang pahayag niya doon is papanguluhan ni VP Sara ang isang strong opposition. So, mabigat yon. Sa nakikita ko ngayon, Strong opposition? gumagalaw na si VP Sara para paghandaan ang 2028. Para yung impeachment niya, hindi na masyadong problema sa kanya yun eh. Dahil klaro na, almost everybody saying na numbers pabor sa kanya, makakalusot siya sa impeachment dahil sobra siyam ng senador ang aliado niya para ma-acquit siya sa kanyang impeachment trial. At saka sinasabi naman ng ibang mga attorney na nagbibigay ng komento dyan is para talagang mawawalan talaga ng saysay yung impeachment kay VP Sara. Lalong-lalo na is may mga nakapasok talagang kaalyado ngayon ni VP Sara na senador. 'Di ba? At syempre meron pa ding mga alam natin na hindi pabor sa impeachment ni VP Sara diyan sa Senado ng mga nakaupo. 'Di ba? Syempre kahit anong mangyari, Senado pa rin ang magdedesisyon niyan. Kahit na magparami sila ng prosecutor diyan sa Kongreso, no, na gusto nilang i-impeach si VP Sara, no, hindi pa rin sila makakapagdesisyon dahil sa Senado ang huling baraha. Nasa kanila yung desisyon niyan. Kaya syempre parang si VP Sara nakikita naman natin kahit kasabihin natin na naging alanganin si VP Sara no, na lahat gusto siyang matanggal, nananatili siyang kalmado. Pero ngayon lalo natin siyang nakikitang kalmado sa nangyayari ngayon. Hindi nga siya nakikitaan ng pagka-stress eh. Bagkos yung nakikitang nai-stress, yung mga taong nagsasampa sa kanya ng impeachment. Yun ang nagkakaproblema. At isa pa dyan sa pagtakbo niya sa 2028, nakikita ko sa mga mata ni VP Sara, no, sa bolang kristal natin, na para talagang desidido tumakbo si VP Sara bilang presidente sa 2028. Lalong-lalo na nung si Tatay Digong siyempre ay nadala sa ICC. Diba gagawin lahat ni VP Sara para matulungan yung tatay niya. Yan talaga yun eh. Diba? Kumbaga dati wala namang pakialam si VP Sara sa presidential eh. Hindi nga niya pinapansin yan eh. Ewan ko ba dun sa ibang mga tao, no, na masyadong nagpanik, no, nagiging number 1 sa survey si VP Sara. Kaya siya ginanyan. Diba? Hindi niyo ba naririnig yung sinasabi ni VP Sara noon na gusto niya lang magtrabaho, wala na siyang pakialam dyan sa presidential niya yan? Gusto niya na nga bumalik na lang sa Davao. Kaso nga lang, sineryoso niyo naman masyado na akala niyo tatakbo si VP Sara. Diba? Oh. Kaya ngayon, na-trigger tuloy si VP Sara. Kaya maraming dahilan ngayon para si VP Sara tumakbo bilang presidente sa 2028. Dito ngayon, nakikita ko na yung move niya, preparation para 2028. Talagang kakandidato yan, gusto niyang magbabalik sa Malacanang para matulungan niya ang ating Tatay Digong in case in case na medyo matagal-tagal. Kaya lang, mas maganda kung makabalik agad. Example, yung motion ng defense na walang jurisdiction ang ICC sa kaso. Kung pagbigyan yun, di balik ng Tatay Digong. But in case na medyo magtagal-tagal, importante maging presidente si VP Sara para mas malakas yung influence niya makabalik si Tatay Digong. Kaya nga yung iba natatakot dyan eh. Kapag si VP Sara yung naging presidente. Di ba? Kaya hindi maiwasan na si VP Sara talaga hindi nila punteryahin eh. Dahil yan talaga kinatatakot nila. Lalong-lalo na, di ba? Alam nila na si VP Sara talaga
malatatay digong din ang dating nito kung tutuusin. Di ba? Sinabi nga ni PRRD, mas matindi yan kaysa sa akin. Parang gano'n. Oh. Kaya sigurado marami talagang mananagot niyan. Grabe. Oh, kayo din kasi yung gumawa ng problema eh. Kaya naging ganyan si VP Sara eh. Kayo yung nagtulak sa kanya para maging ganyan eh. At kayo din ang nagtulak sa kanya para tumakbo siyang presidente sa 2028. 'Di ba? Wala nga sa isip niya yan eh. Ito ngayon, ang nakikita kong galaw is doon sa Senado. Doon siya mag-build ng strong opposition. Saka na lang susunod sa House. Kasi maraming nanalong kongresista na aliado pa rin kay Martin. At dito sa Senado, nako, malaking pag-asa na makabuo si VP Sara ng super majority na oposisyon na magpapahirap sa administrasyon ni PBBM ngayon. Okay, ito yung pinag-aralan ko. Merong 4 na block. Kumbaga parang kahit sa Senado siya makabuo, talagang malakas yan eh. Senado kasi yan eh. Grupo-grupo. Unahin natin ang PBBM Martin Block o yung Alyansa Block. Ang Alyansa Block, yan si Escudero, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Soto, Lacson, Lapid, and Jinggoy. Ilagay lang muna natin dyan si Jinggoy kasi siya yung Senate Pro Tempore. But later on, pwede pang babaliktad ng... Pero nagsalita naman si Jinggoy, di ba? Na hindi siya pabor sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Nagsalita na siya noon, parang nagpahayag na siya no na ayaw niya, hindi siya pabor sa impeachment. Pero nailagay siya ni General Max Peck. Kahit naman ako kahit paano nagdadalawang isip din ako kay Jinggoy. 'Di ba? 7 ang Alyansa BBM Martin Block 7. Yung kakamping may 3. Si Ontiveros. Ilabas na natin si Ontiveros dyan. Alam naman natin yan, ako. And Kiko Pangilinan. Si Kiko, medyo labas na rin natin. Pero si Bam, parang may aasahan dyan kay Bam eh. Parang nagkaroon sila ng informal na tulungan nung nakarang eleksyon. And ito, maraming nagsasuggest na dapat magkaroon ng tactical alliance ang BBM forces and kakamping forces. So ito ngayon, pitong senador na pro BBM, 3 senador na kakamping pro Lene, pwedeng magsama. So 10 sila. Pero yung isa nga dyan, si Bam medyo ganun si Bam dyan, ganun. Ang pinakamalaking block ay ang Duterte Villar Block. Villar pero kung kumakalat daw parang si VP Sara nakalimutan pasalamatan ni Camille. Totoo ba 'yon mga katunay? Dami nga nagko-comment na di ba nagpaliwanag si Camille na pasensya na hindi nabanggit, kung hindi nabanggit. Sinasabi nga sa comment nagbabasa ka, may binabasa ka tapos hindi mo siya mababanggit, parang ang labo. Totoo ba 'yon mga katunay? Kasi hindi ko napanood 'yun eh. Paki-comment naman, ano ba, i-chika nyo naman sa akin dito. Klaro, itong nakarang eleksyon, yung wise move ni VP Sara, yung nakipag-alyansa na siya sa Villar na klaro naman ang mga Villar, long time allies ng Duterte, matalik na magkaibigan niya. Alam natin yan. So, sa grupo ng Villar, meron silang 1, 2, 3, 4, 5, 5 senador. Sa Nacionalista Party. NP. Nacionalista Mark and Camille Villar, 2. Yan, 2 na yan. Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano. 4. Magkapatid din. And then, Senator Amy, 5. 5. Idagdag mo dyan, itong grupo ng PDP, si Senator Bongo, Bato, Marcoleta, and Robin Padilla. 4 yan. I'm sure, 8. Villar and Duterte, magsasama, 9 sila. 9 na yon. Ay lang talaga yung kailangan. 9 na yon para hindi ma-impeach si VP Sara. Okay? Kung magsama ang Alyansa at Pink, 10 sila. So medyo talo pa rin ang Duterte Villar. Ang deciding factor, itong grupo ni Senator Zubiri. Yun, ni Mix. Noon tinawag sila na Magic 7.
Ito ba yung ano, di ba masakit ang loob ni Senator Zubiri yung bigla siyang tinanggal. Bigla siya tinanggal. Kaya lang, may nagpaiwan na loyal sa kanya. Ang tawag Si sa kanila, Villanueva. Magic 7. So, may naiwan pang 5. Sino itong 5? Zubiri, Villanueva. Ligarda, Villanueva, Gatchalian, JB Ejercito. Ayan. Si JB Ejercito, ano natin, medyo tabi natin ng konti. Pero to si Mig Zubiri tsaka si Villanueva, alam natin yan, baka mamaya mag-anti-impeachment yan eh. 'Di ba? Parang papabor kay VP Sara yan. No? Kasi nakikita naman natin yung mga galawan nila, lalong-lalo na si Mig Zubiri, alam naman natin, merong pinagdaanan si Senator Migs na hindi maganda ng mga nakakaraan. 'Di ba? Si Gatchalian, tignan natin, 'di ba? So ito ngayon, sa tingin ko, dito mag-focus si VP Sara yung kanyang alliance building. Pag nakuha ni VP Sara ang suporta nitong Zubiri Black, may samahan ito. Kasi kung makuha niya yung mga yan, no, lahat yan, makabuo siya ng ganyan. Siyempre, ang pinakamalakas pang kakampi ni VP Sara, yung taong bayan na naniniwala sa kanya, yung mga nasa likod niya. 'Di ba? Yan yung nagbibigay talaga ng lakas sa mga Duterte. 'Di ba? Kaya nananatili silang nakatayo. 'Di ba? Kasi, wala, masakit ang loob nila yung ginawa nila na pag-traitor kay Senator Zubiri. Dahil hindi siya sumusunod sa powers that be. Dahil sa ano yun, hindi niya mapalusot-lusot yung People's Initiative, charter change. Doon nagsimula yun eh, kay Zubiri. Kaya parang inano siya, tinanggal siya eh. So, Zubiri, Ligarda, Villanueva, Gatchalian, and Ejercito. Pag nag-merge itong Zubiri Camp, Black, dito sa Duterte and Villar, 9 plus 5, 14. It's enough to unseat a Senate President. Kailangan lang ng 13 senators para mapalitan ng Senate President. Ay naman 13. Kay VP Sara Siyam doon sa impeachment, sa pagpalit naman ng Senate President 13. Aba. Kung compromise, kung ako si VP Sara, kausapin ko muna ang Villar, MP, Manang Aimee. Yan. Dapat papayag sila na ang maging Senate President ulit si Zubiri. Kung ako naman si Zubiri, why not? Why not? Babalik sa pwesto. Kasi masakit yung nangyari sa kanya. I-convince nga yun ni Senator Zubiri itong kanyang Magic 5. Pag nagkabuna, wala na. Goodbye, Escudero. And then, isa pa. Itong grupo ni Senator Zubiri, re-electionist lahat sa 2028. Alam ng lahat. Re-electionist. Siyempre, kapag ikaw re-electionist, kailangan pangalagaan mo ang reputasyon mo. Dahil alam naman natin yung nangyari ngayong midterm election. 'Di ba? Kumbaga nakatatak na sa isip nila yan eh. Hindi sila ngayon, hindi na sila gagawa ng hindi maganda niyan dahil alam nila yung naging resulta eh. 'Di ba? Ngayon, alam nilang tatakbo sila sa 2028, kailangan maghinay-hinay tayo. Yung magiging desisyon natin, kailangan hindi maging padalos-dalos. Kailangan yung nakapabor pa rin sa mga tao. Dahil syempre, yung mga taong bayan na nagdedesisyon kung sino sa kanila yung mananalo. Diba? Ang dami talagang nangyaring hindi maganda dito sa iba na tumakbo ngayong midterm election sa pagiging senador. Diba? Kaya syempre, hindi naman nila nanaisin na mangyari din sa kanila yung ganun. Na ang malakas na kandidato by 2028, si VP Sara. Maraming magkakandidato yan. Kailang the woman o the man to be is VP Sara. Siya yung mamamayagpag dyan. Kaya kung ako, ang grupo ni Zubiri, kakandidato ulit. Ligarda, kakandidato. Villanueva, Gatchalian, JB Ejercito, kakandidato yan. Kung nakadikit sila sa Malakas, favor sila. Magiging line up sila ni VP Sara sa 2028. Kaya yung sinasabi ko nga, mag-iingat sila dyan. Ayan. Balik tayo kay Jinggoy. Re-electionist yan. Kakandidato rin, nanalo si Jinggoy dahil sa unity nila. Pero tingin ko alam na nila yung gagawin nila dyan. Hindi sila basta-basta magpapabara-bara dyan. Kasi alam naman nila eh. Ang dami pa rin sumisimpatya sa mga Duterte yung taong bayan eh. Diba? Lame duck na
paalis na si Bongbong, Romualdez, mahina, ang malakas si VP Sara. Baka mamaya itong si Jinggoy, aalis siya dito sa BBM Block, mapunta dito sa Villar Duterte Subiri Block. Kaya nga ako nag-iisip ako kung sino yung itatapat nilang presidente na tatakbo din sa 2028 kay VP Sara. Sino kaya? Lalong lalakas. Ano sa tingin nyo? Ito na. Labanan na ito ng alliance building at sana magtatagumpay si VP Sara. Maansik nila sa 2028. Matanggal nila si Escudero as Senate President at ang uupong Senate President sa impeachment trial si Juan Miguel Zubiri. Patay silang lahat. Okay? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.